Ngayon mga bossing, naku po, eto muna tayo. No, madami tayong pag-uusapan at halos karamihan ho dyan mga boss ay yun pong boxingan, no, ng alas 9, which is ngayon ho mga kababayan, yung boxingan na nakakasaho. Pero dito muna ho tayo mga bossing. No? Dito muna po tayo. Ano na ba ang lagay doon sa ICC? Oh, Humanity? ayan, tanong at sagot ni BP Sara at mga DDS, ano daw ang ICC? Atras nga ho natin mga kababayan. O, game! Ano ba ang ICC? Oh. Crimes Ano ba ang ICC? Ako ho mga kababayan, kung ang pag-uusapan natin, ano ang ICC? International Criminal Court ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ito po ay pinagsama-sama, no, o sama-samang mga bansa na nagtaguyod po o nagtayo ng, kumbaga, para pangkalahatan, mga bossing. Kung meron mang umaabuso na mga leader ng bansa, ayan, pwedeng dalhin dyan. Kaya nga ho ako, sabi ko, pabor na pabor ho ako, mga boss chief amo sir, kung ang bansang Pilipinas o ating bansa o ating bayan ay muling babalik sa ICC. Bakit to? Kung sakali po na ang itong presidente natin o miski po yung ibang mga halal ng bayan napaka-abuso. No? Talagang umaabuso sa kanilang kapangyarihan at hindi kaya ng gobyerno na sila ay papanagutin. O nandyan, pwedeng maging backup ang ICC. Tanong ho natin sa kanila, ano po ba ang ICC para sa inyo? against humanity. Ano daw? Atras ko nga, ano ang ICC? Ulit nga. Ano ba ang ICC? Crimes against humanity. Bakit ganun? Crimes against humanity. Sandali nga. Parang si dating Pangulong Duterte yun. Bakit naman naging crimes against humanity? Yung ICC, Madam BP. Oh. Ano raw ang ICC? Uy, naku, si ano to si Batang Maynila to itso. Sir, pahiram ng video nyo. Sa inyo pala yung nahagip ng mga Team MR, ng mga bata ko na video. Ano po ang paliwanag nyo, sir? Crime against humanity? Parang balik naman yun. Hindi. Alam ko, yun yung mismong kaso ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Yun po, yung mismong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Crimes against humanity. Kaya lang po, ang sabi ng Vice Presidente, mga kababayan, bakit nyo sasabihin na crimes against humanity ang aking tatay? Samantalang, 40 mahigit lang ang kanyang, ang yung 40 lang mahigit yung nagrereklamo. So, ibig sabihin ni Vice Presidente, 40 lang daw ang nategi. Bakit naman daw crimes against humanity ang kaso nung kanyang terpat? Parang gusto pa ho sa ating isabihin na kakaunti naman yon para sabihin na crimes against humanity. Saglit lang ho mga bossing Sa Pilipinas ho, isa lang ang mategi, isa lang ho ang mamatay mga boss chief amo sir. Big deal na po sa ating mga Pilipino. At hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo mga kababayan. No? Dahil ang pinaka-importante po dito sa mundong ibabaw, wala pong iba kundi ang kanya-kanya nating buhay. Tapos ganun-ganun lang. Natokhang. Bakit? Ewan, 3 taong gulang. Hindi naman pwedeng sabing nagtutulak ng pinagbabawal na gamot yan. Di ba? 3 taong gulang. Hindi naman pwedeng masabing bumabatak yan. Di ba? Nadadamay. Kung ikaw ang magulang nun, kung ikaw ang mahal sa buhay nun, nung 3 taong gulang na yun, hindi ho ba masakit? Siyempre masakit po. Di ba? Yung 17 anyos na namatay po. Ano nangyari? Ayun, nagmamakaawa. Tama na po, may exam pa po ako bukas, may test pa ho ako bukas. Ano ginawa? Pinas lang. Mga kababayan. Di ho ba? Bakit po naman i-connect natin ang dating Pangulo? Sila ang nag-utos niyan No?
Sila yung mga nagpatupad niyan eh. Sila yung nagsabi na kailangan may mga kota. Sila din ang nagsabi na kailangan ganito, yung mga suspect pa lang buyuhin ninyo na manlaban. Pag nanlaban po, ano ginagawa nila? Pinapatay po, mga kababayan. Biruin mo yun? Di ba? Kada mauhuli nyo o kada mapapatay ninyo o makukulong ninyo o kung ano man, manlaban, may reward kayo sa akin. Siyempre yung mga kapulisan, mga boss chief amo sir, ano gagawin niya mga yan? Naku po, may nahuli. Isang big time na tulak. No? Suspect. Nahuli. Meron silang 500,000. Base na po yun doon sa mismong pagkaka-explika ni Bongo. Merong 500,000 kapag ka ikaw ay ang nahuli mo buhay. Ibig sabihin, pag dinala mo sa oblo at nakulong. Pagpatay naman, 1,000,000. Pero pag naglaban o nanlaban, 2,000,000. So ikaw, pulis, ano gagawin mo? Naku, kalahating milyon lang. Nakakademonyo yung 1.5 million. Instant, milyonaryo ako. Boss, hawakan mo to. Baril. Sa isip-isip mo, wala naman laman niya. Walang bala yan. Diba? Baril. Paunahan tayong pumutok. Pag nauna ka, buenas ka. Pag nauna ako, malas ka. Di ba? Pero sa totoo lang, walang bala. Bang! Ayos na. Nasa isip na ng pulis. 2,000,000 ang kukobrahin ko. 2,000,000 ang kukobrahin ko. Di ba? Kung walang mga utos na ganun, siguro yung mga suspect pa lang na yan, mga bossing, may karapatan pa o meron pang pagkakataon na magbagong buhay. Di ba? Pero natawa ako doon sa sabi ng ating Vice Presidente. Ano daw po ang ICC? Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity. CAH. Ang layo naman po sa ICC. Madam Vice. Diyos ko naman ho, no? Eto mga kababayan. Dahil nga po, 'di ba? Madaming dismayado sa Supreme Court. Kabilang na din po ang inyong lingkod, pero kailangan nating galangin yung kanilang desisyon ho, mga kababayan, na matagal na po na inaabangan at hinihintay po ng Senado yan. Kaya nga po, 'di ba? Wag kayong magkailala, mga senador. Kaya nga 'di ba, ang haba-haba ng paghihintay ninyo, ang haba-haba ng pag-uudlot nyo. Ang sabi doon sa konstitusyon ng Pilipinas, pag 1/3 na ang nakatala o ang nakapirma diyan, no? Ibig sabihin ay dapat magtuloy-tuloy na ang impeachment shall forthwith na into trial. Ano ginawa? Ano nangyari? Wala, 'di ba? Umabot ng 6 na buwan na Kasi nga, 'di ba, hinihintay nyo kung sino yung magiging kasangga ninyo Mahirap kasi. Mahirap sabihin na, ito wala sa konstitusyon to. Ito hindi pwedeng i-dismiss it. Ito kailangan ma-dismiss to. Mahirap, no? Kaya kailangan nyo, it's either ombudsman or Supreme Court. Hinintay nyo yan. Huwag kayong magkaila. Alam na alam natin yung galawan ninyo. No, ngayon matatapang na. Gusto namin matuloy yung impeachment. Sino niloko nyo? Naglilinis na lang kayo ng pangalan ninyo. Ang pinapaniwalaan ko lang mga boss chief amo sir, na totoo na gustong matuloy ang impeachment. Si Senator Ping Lacson, si Senator Ping Lacson, si Tito Soto, at si Senadora Risa Ontiveros. Doon naniniwala pa ako.